Alam nyo po mga kalakay, kung kayo po ay magninegosyo ay kailangan alam natin kung ilang cut o ilang grams ang per cut ang ating gagawin. Ang ating i-target na ika-cut. At alam natin kung ano ang ating ibibigay na presyo, kung ano ang pricing ng ating produkto mga kalakay. Depende po yan sa laki ng cut, depende sa presyo ng per piraso. Kasi hindi pwede yung chop ka na lang ng chop at magbibigay ka na lang ng bentang price sa ating mga binibintang fried chicken. Hindi po maganda yon. Kailangan po na planuhin ang pag-chop at planuhin ang pagbibigay ng price. Kaya ito ay example lang po. Ang aming presyo ay 35 pesos. Kaya 35 pesos ang ating i-chop ngayon. Una, tanggalin muna natin yung ulo. At testing natin kung ilang kilo ito. 1.45. So 1.5 kilos po ito. Big size. O ganyan po yung tirada natin. Yan. Testing natin ng ganyan. Yan, nakuha 90 grams. Ang ating target na cut 85 to 90 grams. 88. Kapag meron tayong nakat na hindi naman tugma doon sa ating target, halimbawa ay ito 96 grams, ang target kasi natin ay 85 to 90 grams per cut, kaya sobra ito. So sa susunod, alam na natin kung sa susunod na pag-chop natin, alam na natin yung kung gaano kalaki ang ating gagawin. Halimbawa ay babawasan natin. Ganun po. Yan. $98. Yan, medyo sobra-sobra. Kaya po mayroon tayong digital weighing scale para ma-control natin yung laki ng ating cut. Lalo na pagka tayo ay baguhan pa lang. Pagka nasanay na tayo, na natin kung gaano kalaki yung per cut natin, dire-diretso na yan. $90. Ngayon, ang diskarte namin pagka ribs, yung mga may buto-buto, kahit mas malaki siya. So ganito, oh. 112. Okay lang po yan kasi ribs naman po ito. Buto-buto, kaya kahit mas malaki. Yan, pag may buto-buto, kahit 100 grams. Ngayon, yung leeg naman, ganito ay ginagawa na lang namin na small size. Kaya tagti 15 po ito, 15 pesos.
Yan, segregate namin. Kagaya po nito, ulo, lalagay natin sa small cut. So yan. Tanggalin mo na yung ulo. Yan, dyan sa may small cut. Ilalagay yung ulo. Ito yung ating chinachap kasi ay oversize. Ayan o. 1.45. So, 1.5 kilos sa isang piraso. Kaya, malalaki. Medyo maliit. Pagka medyo maliit, siyempre sa susunod, dadagdagan natin. 100 grams. So, lampas naman sa 90. Kaya sa susunod, alam na natin na malaki yun. Bawas-bawasan natin. So, ganun lang po para hindi magkalayo yung chop. Medyo malaki kaya bawas-bawasan natin. $94, yan. Lapit-lapit. Masyadong malaki, bawasan natin. Ayan, ito na lang para reach 92. Yan, nakuha natin yung mga target natin eh. Ayan, natira na naman itong ribs kahit mas malaki yung ating ribs. Yan o, 106. Yan, ganyan. Yan ang diskarte namin. Pagka medyo mabuto, nilalakihan namin. Yan o, 108. Okay lang po yan. Okay. Ayan mga kalakay, at least ay nakita po ninyo yung style ng aming pag-chop sa mga, ito po yung mga oversize. Medyo mas mahirap mag-chop ng oversize kasi malalaki. Kaya kapag ka good size naman ang ating china-chop, ay meron po tayong ibang video tungkol sa pag-chop naman ng good size. Mga kalakay, ito po ay oversize, 1.5 or 1.5 kilogram sa isang pirasong manok. Mas mahirap nga lang mag-chop ng ganito oversize. Pero bigyan ko kayo ng idea kasi pag malalaki kasi ang manok, mas mura po ito kaysa dun sa good size. Ang good size po ay yung mga size na 0.9, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3. Yan po yung mga good size. Pero yung oversize ay yung mga 1.4, 1.6, 1.5 pataas. Yan yung mga oversize. At kadalasan po ang mga presyo ng mga oversize ay mas mura. Ganon din po pagka undersize naman, yung mga 0.8, 0.7, 0.6, yan po ay mas mura din.
mga kalakay. Kaya bigyan ko kayo ng idea. Ang good size ang ating mga manok na talagang tamang-tama sa ating negosyo na pang fried chicken. Pero kapag ka undersize at oversize ay hindi gaano. Bagaman, pwede rin gamitin kung ito ay gusto ninyo dahil ang advantage naman ng mga undersize at oversize ay mas mura kapag ito ay binili ninyo. Lalo na kung doon kayo sa mga suki ninyo kumukuha. At lalo na yung mga nagbababa ng mga manok galing sa kumpanya. Mas mura po yung mga undersize at oversize. Yan. Sana nagkaroon po kayo ng idea tungkol po sa mga manok at tungkol po sa ating pag-chop. Okay, maraming salamat po.